Okay, magandang araw. Kanina no sa press ko ni VP Sara, meron po siyang nabanggit na bagong revelasyon patungkol kay Martin Romualdez. Okay, ito di umano sabi ni VP Sara, ito daw si Martin Romualdez ay tumatanggap bukod sa flood control ay tumatanggap din daw po ito si Martin Romualdez galing naman sa gambling. Hindi lang malinaw kung ano klaseng gambling, illegal gambling ba? Okay? Ay ang source ni VP Sara sabi niya ay nandun mismo sa corner ni Martin Romualdez. Ibig sabihin, doon sa grupo ni Martin Romualdez ay merong informante si VP Sara. Ayaw lang banggitin ang pangalan kung sino. At sabi nga ni VP Sara, yun daw ang informanting iyon ay siya rin nagsabi dati na planong i-impeach ni Martin Romualdez si VP Sara. So, ibig sabihin, doon sa corner ni Martin Romualdez ay merong informante si VP Sara. Alupit ano? Iyan po si VP Sara, ganun po yan, ganun siya kagaling pagdating sa intelligence. Okay? Siyempre dati siyang mayor, vice mayor. Okay? Kahit paano meron po iyang kaalaman pagdating sa intelligence. Okay? At nabanggit din po ni VP Sara, sabi niya, ay itong issue naman sa Okada. Okay? Ang Okada, actually narinig ko yan last year pa pero dahil nga hindi masyado na pag-uusapan, kaya hito, hindi pinapansin ay alam po ninyo mga kababayan, yung issue na yan na kinakasangkutan ni Martin Romualdez ay mabigat po yan kung tutuusin. Okay? Kasi nga, unang-una pa lang pangatlong hearing nga tayo ng Senate Blue Ribbon Committee na nabanggit unang-una politiko, nabanggit ng mga diskaya itong pangalan ni Martin Romualdez, Saldico at iba pa ng mga politiko, congressman. Okay? At nitong huli sa Senado ulit, isang retired Marine, si Sergeant Orly Gutesa, sinasabi niya di umano ay siya mismo kasama doon sa nag-deliver ng mali-malitang pera sa bahay ni Martin Romualdez. Ibig sabihin, may direct access itong si Gutesa doon kay Martin Romualdez. Ayun po, mabigat po yun kasi nga personal personal. Okay? Nagtataka tayo kung bakit dito sa inilabas na listahan ng DOJ na nirekomendang kasuhan, okay, ay hindi kasama si Martin Romualdez. Okay? At nauna pang kasuhan itong mga senador. Di ba? Bakit ganon? Ay kahapon sa privilege speech ni Senador Chis, kini-question niya rin kung bakit sa kabila ng mga malinaw na involvement di umano ni Martin Romualdez sa isyong corruption na ito sa flood control, bakit siya ay hindi kasama sa kinasuhan? Samantala yung iba, mga senador, ay kabilis, may kaso agad, kinasuhan ka agad. Ayaw nga naman, nakapagtataka kung bakit. Siyempre tayo napapaisip tayo kung bakit sa kabila ng sinasabi, mayroong taong direktang nag-uugnay kay Martin Romualdez na di umano ay tumatanggap mula sa flood control
pero hindi siya kasama sa nirecommend ng kasuhan. Siyempre nga naman alam po ninyo mga kababayan, sa lawak po ng impluwensya, kapangyarihan ni Romualdez, wag po tayong umasa na siya ay makasuhan under President Bongbong Marcos watch. Gaano ba kalawak ang kapangyarihan ni Martin Romualdez? Bukod siya ay dating speaker, malawak ang kanyang impluwensya sa kanyang mga bata doon, mga congressman. Okay? At sa ngayon, kaalyado niya ang namumuno sa Senado. Mga matataas na mahawak ng komite, maging ang Senate President, yung Blue Ribbon Committee, kaalyado ni Martin Romualdez, Blue Ribbon Committee, Ping Lacson, at Senate President Tito Soto. Kita nyo ngayon ano nangyayari sa Senado. Okay? Nandyan pa ang DOJ. Kaalyado rin ni Martin Romualdez. Lalo na ang presidente. Hindi lang kaalyado, pinsan pa. So, ano ang asahan natin na madala sa bilangguan, may ipasok sa bilangguan si Martin Romualdez sa kabila ng bigat na akusasyon laban sa kanya? Wala. Okay? Wala. Hindi po tayo umaasa dyan. Ay nasabi ni Chis kahapon, nung siya daw po ay pumunta, siya daw po ay pumunta doon sa imbitasyon ng ICI para magbigay ng kanyang siguro ng kanyang side. Tinanong daw niya kung bakit hindi kasama si Martin Romualdez sa kinasuhan. Sabi daw, pag-aaralan pa. Diba? Pag-aaralan pa daw. Alinaw na nang nababanggit sa Senado. Meron isang tao directly sinabi. Diba? Kaya halata na pinoprotektahan nila si Romualdez. Diba? Pero mga kababayan, kung ngayon ay malabo na makulong si Martin Romualdez under BBM watch, ibang usapan pagdating ng 2028 na kapag si VP Sara ang naging Pangulo sa 2028, yan, may kalalagyan sigurado si Martin Romualdez. Kaya ngayon pa lang, lahat gagawin ni Martin Romualdez kasama ang kanyang mga katropa dyan para mahadlangan si VP Sara na maging Pangulo. Okay? Sa dami ng pera ni Martin Romualdez, hawak niya media. Ganyan po kalawak. Senado, DOJ, Malacanang, media, pera, congressman, hawak yan ni Martin Romualdez. Mga kababayan. Kaya hindi ako umaasa na sa panahon ni BBM, makasuhan o mabilanggo, ma-persecute man lang, madimanda, kahit madimanda man lang, madimanda sa korte. Malabo po yan. Kung sakali madimanda si Martin Romualdez, maakwit yan. Maakwit yan. Sigurado. Kaya nga ito si Boying gustong isalpak sa ombudsman. Ganun po yan. Ito mga kababayan kaya tayo po nagtataka rin kung bakit
sa nangyayari ngayon sa investigasyon ng gobyerno dito sa issue ng flood control sa Senado at sa Malacanang. Tayo po ay nababahala kung bakit. Ibiroon nyo ba naman yung huling hearing, mga kababayan, doon po sa testimony ni Sergeant Gutisa, kalinaw ng kanyang testimony na nag-i-involve directly kay Martin Romualdez. Pero sa halip na siya ay paniwalaan, nabaliktad pa ngayon. Nabaliktad pa. At base po dito sa aking mga nababasa mga balita, ay sabi baka daw. Base sinabi ni Lacson, baka o pwede makasuhan ng perjury itong si Sergeant Gutisa. Samantala, itong si Lacson, gustong ipatawag ni Marcolita itong abogado na pumirma doon sa kanya sa testimono sa affidavit ni Gutisa. Ayaw ipatawag ni Lacson sa Senado. Dyan po nagdududa tayo, bakit? Ano nangyayari? Yung tao na naglakas loob, bukod tanging napakatapang, humarap doon sa Senado para sabihin ang kanyang nalalaman, tapos ngayon, sasabihan na kakasuhan ng perjury. Saan perjury? Ibig sabihin pag perjury, nagsinungaling. Yun ang ibig sabihin nun Saan nagsinungaling? Doon sa Senado, hindi nga nila na patunayan na itong si Gutisa ay nagsinungaling. Lahat sila doon nagtatanong yung mga anti-Duterte doon. Tulfo, Hontiveros, Pangilinan, lahat doon inusisa si Sergeant Gutisa. Hindi naman nila na patunayan na nagsisinungaling si Gutisa, pero base dito sa mga nababasa natin na mga report, ay sabi daw ni Lacson, di umano, kakasuhan ng perjury itong si Gutisa. Ano ibig sabihin yan? Gusto ba nila i-divert ang issue? Gusto ba nila i-discredit ang issue laban kay Martin Romualdez? Gusto nila i-discredit itong testimony ni Sergeant Gutisa? Nagtataka tayo kung bakit. Kaya nga nag-react po ito mga dating sundalo. Nagagalit kay Lacson sa pinagagawa niya. Ito pa di ba itong si Mayor Magalong nag-resign sa ICI sa hindi malamang kadahilanan. Nagulat tayo bakit siya nag-resign. Okay? Ito po ang sabi ni Claire Castro sa kanyang press con ay kailangan daw muna pag-aralan ang appointment ni Mayor Magalong kung naaayon ba sa batas. Kung wala daw ba conflict of interest. Di kalokohan. Di ba kalokohan? Nagtataka ako kung bakit ganun po ang palusot ng Malacanang. Samantala, karami-raming abogado sa Malacanang. Nandiyan si Enrile na isang presidential advisor. Ano ba yun? Tawag doon. Kay Enrile. Ano ba posisyon niya sa Malacanang?
Ah, nandyan din si ah Executive Secretary na dating Supreme Court Chief Justice Bersamin. Oh, ibig ba sabihin hindi nila pinag-aralan ang batas bago i-appoint si Magalong? Wow! Hindi ba dapat bago sila gumalaw, pag-aralan mo nila yung batas kung legal ba o hindi? Ganun dapat eh. Kaya tayo po ay napapaisip na baka ito po ay palusot lang ng Malacanang na kunyari, di ba? Alam nila si Mayor Magalong ay elected government official, mayor ng Baguio City. Oh, di ba? Ano ang ginagawa ng mga abogado ng Malacanang? Di ba? Mayroon pa silang sino pa ba na pwedeng konsultahin ng Malacanang bukod kay Bersamin, kay Enrile. Mayroon pang Solicitor General. Di ba? Karami. Ako, duda ko mga kababayan, na baka may kaugnayan itong pagkatanggal ni Mayor Magalong doon sa kanya sa ICI. Baka napapansin na Malacanang na ito si Mayor Magalong ay lahat sa sagasaan. At baka ang mangyari, bandang huli, pati si Martin Romualdez, si BBM ay masama. Yun po ang ating duda eh. Masama sa investigasyon. Kasi si Mayor Magalong, alam natin yan, ang taong yan ay wala yan na bias. Walang pipiliin. Walang sasantuhin. Yan po ating duda mga kababayan kung bakit ganun po ang nangyari. At ang palusot ng Malacanang, sablay. Sablay. Di ba? Oh. Ito isa rin sa naisip ko mga kababayan. Di ba bago ang appointment ni Mayor Magalong, alam na Malacanang na ito si Mayor Magalong ay maraming alam. Napakaingay. Sabi ni Mayor Magalong, marami daw siyang alam na mga politiko na sangkot dito sa anomalyang ito sa flood control. Isa sa naisip ko kung bakit sinama ng Malacanang si Mayor Magalong doon sa komisyon para ito si Mayor Magalong ay magpigil sa pagsasalita. Ganun po aking naisip. Isa po sa naisip ko yan. At kapag si Mayor Magalong ay kasama doon sa binuong komisyon, ay hindi na siya magsasalita patungkol doon sa mga politiko na alam niya na dikit sa Malacanang. Isa rin po yan sa akin naiisip mga kababayan. Kasi nga hindi ako naniniwala sa palusot ng Malacanang na pag-aaralan daw nila. Hindi ako naniniwala doon. Kaya nag-iisip ako kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit tinanggal si Mayor Magalong. Sabi ni Mayor Magalong mas gusto pa raw nila protektahan ang kurakot kaysa sa kanya na lumalaban sa kurakot. Mas gusto pang i-save ng Malacanang ng gobyerno ang mga kawatan kaysa sa kanya
na lumalaban sa kawatan. Yan po ang banat ni Mayor Magalong sa gobyerno. Okay? Alam po ninyo kaya mas lalo po, dahil po dyan, mas lalo hindi tayo naniniwala na itong Malacanang, ang gobyerno ay seryoso na panagutin itong mga tao na nagnakaw, nangurap sa pondo ng ating bayan. Maari yung mga persecute nila, yung mga hindi nila nakakampi, katulad ng halimbawa, yung mga contractor, engineers, mga politiko na hindi nakaalyado. Yun. Pero kapag kaalyado nila, malabo yan. Malabo. Maari si Saldico. Si Saldico, nilaglag nila. Para lang masabi, may pakita nila sa taong bayan, ito, pinapanagot namin si Saldico. Ang tanong, ang problema mga kababayan, tayo din po siyempre nag-iisip, hindi po tayo mangmang, no? Na si Saldico ay gagalaw na mag-isa lang. Hindi pwede. Dahil mayroon po siyang boss, at ang boss niya si Martin Romualdez. Di ba? At ang boss ni Martin Romualdez si BBM. Ngayon, kasama sa listahan ng DOJ na unang-una itong si Saldico na nirekomendang kasuhan. Para sa aking palagay ay kaya nilaglag si Saldico para maipakita nila sa tao na ito, tingnan pinapanagot namin may kakagawan. Kaya lang, siyempre tayo po matalino, taong bayan matalino, hindi po tayo mapapaniwala diyan unless makulong ang ugat, ang pasimuno, ang pinuno. Yon. Diyan po tayo maniwala na itong gobyernong ito ay seryoso. Tapos sasabihin nila si BBM daw ay malinis, napakalinis. Wala sa kinalaman dyan. Siya nga daw ang nagpasimula para ayusin itong problemang ito. Una-una mga kababayan, alam po ninyo, hindi po ligtas din si BBM. Bakit kaninyo? Meron po siyang kapangyarihan na pigilan itong korupsyon na ito. Kahit hindi man lang mapigilan ng lubusan, mabawasan man lang. Bakit itong mga illegal na mga insertion o ang program sa budget, bakit inaprobahan niya? Bakit niya pinalusot? Bakit niya pinirmahan? Bakit hindi niya binito? Tapos sasabihin ng Malacanang, napakalinis daw ng kamay ni Bongbong Marcos. Kaya nga sabi ni Anjo Eliana, si BBM daw ang pinakamalinis ang kamay sa lahat ng presidente. Bakit? Kasi lagi naghuhugas ng kamay Sa tuwing may issue, lagi naghuhugas ng kamay. Sa tuwing may issue, lagi naghuhugas kamay. Ibig sabihin, laging natanggi. Para sa akin naman, siya po ay weak leader. Hindi niya kaya tumanggap ng responsibilidad. Sa halip, ibabato niya sa iba. Ibibintang niya sa iba. Ganun po, mga kababayan.